Genesis Kapitulo 28. At tinawag ni Isaac si Jacob, at siya'y binasbasan, at siya'y pinagbilinan, na sinabi sa kanya, huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Canaan. Tumindig ka, pamaroon ka sa Padan Aram, sa bahay ni Bethuel, na ama ng iyong ina, at mag-asawa ka roon sa mga anak ni Laban, na kapatid na lalaki ng iyong ina. At ikaw ay pagpalain nawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ikaw ay palagwin, at ikaw ay paramihin, upang ikaw ay maging kapisanan ng mga bayan. At ibigay nawa sa iyo ang pagpapala kay Abraham, sa iyo, at sangpo sa iyong binhi, upang iyong ariin ang lupaing iyong pinaglakbayan, na ibinigay ng Diyos kay Abraham. At pinapagpalam ni Isaac si Jacob, at naparoon siya sa Padan Aram kay Laban, anak ni Bethuel na taga Syria, na kapatid ni Rebeka, na ina ni Jacob at ni Esau. Nakita nga ni Esau na binasbasan ni Isaac si Jacob, at siya'y pinaparoon sa Padan Aram, upang doon mag-asawa, at nang siya'y basbasan ay ipinagbilin sa kanya, na sinasabi, huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Canaan. At sumunod si Jacob sa kanyang ama at sa kanyang ina, at naparoon sa Padan Aram. At nakita ni Esau na hindi nakalulugod ang mga anak ng Canaan kay Isaac na kanyang ama. At naparoon si Esau kay Ismael, at nag-asawa kay Mahaleth, anak ni Ismael, na anak ni Abraham, na kapatid na babae ni Nabayoth, bukod pa sa mga asawang mayroon na siya. At umalis si Jacob sa Beersheba at napasa dakong Haran. At dumating sa isang dako, at nagparaan ng buong gabi roon, sapagkat lumubog na ang araw, at kumuha ng isa sa mga bato sa dakong yaon, at inilagay sa kanyang yulunan, at nahiga sa dakong yaon upang matulog. At nanaginip, at narito, ang isang hagdan, na ang puno ay nasa lupa, at ang dulo ay umaabot sa langit, at narito, ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog doon. At, narito, ang Panginoon ay nasa kataas-taasan ni Yaon, at nagsabi, Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama, at ang Diyos ni Isaac, ang lupang kinahihigaan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. At ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa, at kakalat ka sa kalunuran, at sa silanganan, at sa hilagan, at sa timugan at sa iyo at sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa. At, narito't ako'y sama sa iyo, at iingatan kita saan ka man pamaroon, at pababalaykan kita sa lupaing ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo. At nagising si Jacob sa kanyang panaginip, at nagsabi, tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito, at hindi ko nalalaman. At siya'y natakot, at kanyang sinabi, kakilakilabot na dako ito. Ito'y hindi iba kundi bahay ng Diyos, at ito ang pintuan ng langit. At si Jacob ay bumainggong maaga ng kinaumagahan, at kinuha ang batong kanyang inilagay sa yulunan niya, at kanyang itinayo na pinakaalaala, at kanyang binuhusan ng langis sa ibabaw. At ang ipinangalan niya sa dakong yaon ay Bethel, datapwat ang pangalan ng bayan ng una ay Luz. At si Jacob ay nagpanata, na sinasabi, kung si akin ang Diyos, at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran, at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain, at damit na maisusuot. Na ano pat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. At ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos, at sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang ang ikasampung bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Genesis Kapitulo 29. Nang magkagayo'y nagpatuloy si Jacob ng kanyang paglalakbay, at napasa lupain ng mga anak ng silanganan. At siya'y tumingin, at nakakita ng isang balon sa parang, at narito, may 3 kawan ng mga tupa na nagpapahinga sa tabi roon, sapagkat sa balong yaon pinaiinom ang mga kawan, at ang batong nasa ibabaw ng labi ng balon ay malaki. At doon, nagkakatipon ang lahat ng kawan, at kanilang iginugulong ang batong nasa ibabaw ng labi ng balon, at pinaiinom ang mga tupa, at muling inilalagay ang bato sa ibabaw ng labi ng balon, sa dako ni Yaon. At sinabi sa kanila ni Jacob, mga kapatid ko, taga saan kayo?
At kanilang sinabi, taga-Haran kami. At sinabi niya sa kanila, nakikilala ba ninyo si Laban na anak ni Nahor? At kanilang sinabi, nakikilala namin siya. At sinabi niya sa kanila, siya ba'y mabuti? At kanilang sinabi, siya'y mabuti, at narito, si Rachel na kanyang anak ay dumarating na dala ang mga tupa. At sinabi niya, narito, maaga pa, ni hindi oras tipunin ang mga hayop, painumin ninyo ang mga tupa, at inyo silang pasabsaban. At kanilang sinabi, hindi namin magagawa hanggang sa magkatipon ang lahat ng kawan, at igugulong ang bato mula sa labi ng balon, gayon nga aming pinaiinom ang mga tupa. Samantalang nakikipag-usap pa siya sa kanila, ay dumating si Rachel na dala ang mga tupa ng kanyang ama, sapagkat siya ang nag-aalaga ng mga iyon. At nangyari, nang makita ni Jacob si Rachel na anak ni Laban, na kapatid ng kanyang ina, at ang mga tupa ni Laban na kapatid ng kanyang ina, na lumapit si Jacob at iginulong ang bato mula sa labi ng balon, at pinainom ang kawan ni Laban, na kapatid ng kanyang ina. At hinagka ni Jacob si Rachel, at humiyaw ng malakas at umiyak. At kay Rachel ay sinaysay ni Jacob na siya'y kapatid ni Laban, na kanyang ama, at anak siya ni Rebekah, at siya'y tumakbo at isinaysay sa kanyang ama. At nangyari, nang marinig ni Laban ang mga balita tungkol kay Jacob, na anak ng kanyang kapatid, ay tumakbo siya na kanyang sinalubong, at kanyang niyakap at kanyang hinagkan, at kanyang dinala sa kanyang bahay. At isinaysay ni Jacob kay Laban ang lahat ng mga bagay na ito. At sinabi sa kanya ni Laban, tunay na ikaw ay aking buto at aking laman. At dumon sa kanyang 1 buwan. At sinabi ni Laban kay Jacob, sapagkat ikaw ay aking kapatid ay nararapat ka bang maglingkod sa akin ng walang bayad? Sabihin mo sa akin kung ano ang magiging kopahan mo. At may 2 anak na babae si Laban, ang pangalan ng panganay ay Leah, at ang pangalan ng bunso ay Rachel. At ang mga mata ni Leah ay mapupungay, datapwat si Rachel ay maganda at kahali-halina. At sininta ni Jacob si Rachel, at kanyang sinabi, paglilingkuran kitang 7 taon dahil kay Rachel na iyong anak na bunso. At sinabi ni Laban, magaling ang ibigay ko siya sa iyo, kaysa ibigay ko sa iba, matira ka sa akin. At naglingkod si Jacob dahil kay Rachel, na 7 taon, at sa kanya'y naging parang ilang araw, dahil sa paibig na taglay niya sa kanya. At sinabi ni Jacob kay Laban, ibigay mo sa akin ang aking asawa, sapagkat naganap na ang aking mga araw upang ako'y sumiping sa kanya. At pinisan ni Laban ang lahat ng tao roon at siya'y gumawa ng isang piging. At nangyari ng kinagabihan, na kanyang kinuha si Leah na kanyang anak at dinala niya kay Jacob, at siya'y sumiping sa kanya. At sa kanyang anak na kay Leah ay ibinigay na pinaka-alilang babae ang kanyang alilang si Zilpa. At nangyari, na sa kinaumagahan, narito't si Leah, at kanyang sinabi kay Laban, ano itong ginawa mo sa akin? Hindi ba kita pinaglangkuran dahil kay Rachel? Bakit mo nga ako dinaya? At sinabi ni Laban, hindi ginagawa ang ganyan dito sa aming dako, na ibinibigay ang bunso, bago ang panganay. Tapusin mo ang kanyang sanglinggo, at ibibigay rin naman namin sa iyo ang isa, dahil sa paglilingkod na gagawin mong 7 taon pa, sa akin. At gayon ang ginawa ni Jacob, at tinapos niya ang sanglinggo nito, at ibinigay ni Laban sa kanya si Rachel na kanyang anak na maging asawa niya. At sa kanyang anak na kay Rachel ay ibinigay ni Laban na pinaka-alilang babae ang kanyang alilang si Bilha. At sumiping din naman si Jacob kay Rachel, at kanya namang inibig si Rachel ng higit kay Leah, at naglingkod siya kay Laban na 7 taon pa. At nakita ng Panginoon na si Leah ay kinapopootan niya, at binuksan ang kanyang bahay bata, datapwat si Rachel ay baog. At nagalihi si Leah, at nanganak ng isang lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalan na Ruben, sapagkat kanyang sinabi, sapagkat nilingap ng Panginoon ang aking kapigatian, dahil sa ngayoy mamahalin ako ng aking asawa. At nagalihi uli, at nanganak ng isang lalaki, at nagsabi, sapagkat narinig ng Panginoon na ako'y kinapopootan ay ibinigay rin naman sa akin ito, at pinanganlan niyang Simeon.
At Nagal-ihi uli at nanganak ng isang lalaki, at nagsabi, ngayoy mas asama na sa akin ang aking asawa, sapagkat nagkaanak ako sa kanya ng 3 lalaki, kaya't pinanganlan niyang Levi. At muling Nagal-ihi at nanganak ng isang lalaki, at nagsabi, ngayoy aking pupurihin ang Panginoon, kaya't pinanganlang Juda, at hindi na nanganak.